Kumusta mga amigo? Naging kontrobersyal si Giannis Antetokounmpo dahil sa hindi pa ito pumipirma ng panibagong kontrata sa Milwaukee Bucks. Ayon kay Giannis, siya daw ay Milwaukee, pero ang pinakamahalaga, siya daw ay isang winner. At kung may sitwasyon kung saan pwede siyang manalo ng Larry O'Brien Trophy, ay kailangan niya itong kunin mga amigo. So meaning, talagang tagilid ngayon ang Milwaukee Bucks para kay Giannis Antetokounmpo, lalo't kung hindi pa makapag-construct ng tamang team para manalo. Marami ang nagkaka-interest dito sa serbisyo ni Giannis, kaya naman kailangan talagang magdoble effort ang Milwaukee Bucks para masatisfy itong si Giannis. Naging talamak na sa NBA ang tinatawag natin load management na nagiging hindi na maganda para sa liga, at lalo na mga amigo dito sa mga fans na nagbabayad pa ng ticket para lamang makita ang kanilang mga idolo, tapos hindi naman nila ito makikitang maglaro. Kaya naman dahil dito ay gumawa na ng bagong rule ang NBA na inaprubahan ng ngayon mga amigo, kung saan bawal nga pagpahingahin ng sabay ang dalawang superstar ng bawat kupunan. Ang star player na ito mga amigo ay naging all-star o kaya napili na all-NBA sa nakalipas na 3 taon. Sa first offense mga amigo ay magmumulta ang team ng $100,000. Sa pangalawang offense ay magmumulta nito ng $250,000. At sa susunod pang offense mga amigo ay magkakahalaga na ng $1 million. Sa pinakabagong collective bargaining agreement mga amigo, ang mga player ay required na maglaro ng at least 65 games para maging qualified sa mga individual award at iba pa. Subalit ayon sa report ni Bobby Marks, kahit na nauunawaan na dapat maging available pa rin ang star player maglaro, ay nangangailangan pa rin ito ng valid reason. Isa sa mga main concern mga amigo ay kung sasabihin nga ng team na ang player ay healthy para maglaro ng back-to-back, pero ayon sa player, siya ay nakakaramdam ng pananakit sa kanyang katawan at kailangan niya magpahinga. Ang pagmumultahin mga amigo ay ang team dahil ang player ay hindi naman parte ng collective bargaining rule. Isa pa mga amigo, kung may back-to-back game nga ang star player at sa unang laro mga amigo ay nakapaglaro nga ang dalawang star player na ito ng 45 minutes sa isang overtime, sa susunod mga amigo ay kinakailangan niya pa rin maglaro. So ang naunang laro ay hindi mo pwedeng i-counted sa kanyang workload mga amigo dahil panibagong laro nga ang susunod. Kaya kailangan talaga mag-adjust ng mga player at team, at kailangan talaga ay may valid reason bago sila pagpahingahin, at hindi basta-basta na lamang sabihin na hindi maglalaro ang isang star player at magbigay ng random reason mga amigo. Ano sa palagay niyo mga amigo, okay ba ang naturang rule? Delikado lang dito mga amigo ay ang mga prone sa injury na star player gaya ni Kawhi Leonard, Paul George at maging itong si Anthony Davis.